we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Alvin, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch prayer meeting. Mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po ngayon ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 139 na madaling araw na nagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat at ilan na ang naka-join ngayon sa platform ng Zoom. 24 na po tayo at isa na lang mapupuno na natin isang frame, isang screen ng Zoom. Salamat din sa ating mga tigapanguna sa board ng ating Spiritual Director, Bishop Rosel Nezuelo, kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang social media pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay naka-Facebook live streaming na sa aking account. At salamat din sa buhay ni Pastora Sandra dahil sa kanya yung admin ng YouTube, TikTok at Spotify. At sa araw pong ito, July 26 na po, 2026, ang topic po natin ngayon ay about contradicting God's Word. Okay. At may nais ipabatid ang Diyos sa atin tungkol sa mga pananalita na ating binibitawan. Okay. At ang tema na kanyang sasagutin o ating marinig ay how can we avoid contradicting God's Word. Tinatawagan na po natin si Pastora Sandra Woodruff. Next, your turn. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Another victorious Sunday to all. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa sa Bishop, ating Bishop Ross at Mami Glo, kasama ating Pastor Alex, Senior Pastor Alex at Pastor Rabin, hello po, kasama ang Pastor J at PME Elisa. Isang magandang umaga po. At sa lahat ng kapasturan at kapatiran, kamanggagawnan dirito, pagpalain tayo lahat ng Diyos sa bagay na ginaganap natin sa umagang ito. Hallelujah. Maganda po ba ang aking audio? Amen, amen. Okay, salamat po. Isang, another topic na naman po na pinapaniwalaan ko, isang basic principles na dapat nating matutunan o dapat nating nilalakaran bilang isang Kristiyano. At babasahin ko po ang ating teksto at ito po ibabasahin ko sa English. Ephesians chapter 4 verse 29. Hallelujah. At sa lahat po, nasa screen na po ang ating verse. Isang verse lang po ito mga kapatid. Ang sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit to those who listen. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Father God in heaven, salamat po sa pagkakataong ito na muli magamit na po mahayag yung salita. Hayaan mo, Lord, sa aking paglapit sa oras na to, anumang mga bagay na nakita mo sa puso ko, sa isipan ko, even Lord, sa mga nagawa ko, Panginoon, hayaan mo, Lord, sa masaganang biyaya mo, Lord, patawarin niyo po ako. At hayaan mo rin, Lord God, I release blessing to all, Panginoon, at nananampalataya ko, Diyos, na sa pagganap ko sa umagang ito, ang katanggumpayan ay akin na po, Panginoon. Kaya salamat po, purihin ka, Panginoon, at hayaan mo bawat isang nandirito magkaroon ng puso, Panginoon, tayo nakikinig, pusong tumatanggap, at
pag-iisip, Panginoon, na bukasa yung mga salita at revelation. I declare, Lord God, that this morning, Lord, we receive new revelation, fresh revelation that comes only from you. Kaya salamat po, Father God, sa isang napakagandang umaga, sa lahat ng papuri, pagsamba sa ngalan ng anak na si Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, sa isa na namang pagkakataon na magamit ako mightily for your glory. Nash, bago lang ni Pastora Sheila ang schedule, ano po, baka magtaka kayo na ako ngayon hindi po siya, andito naman siya. Nagpalit lang po kami kasi nga merong gaganapin sila sa PR Plinasin at kailangan niya pong magluto ng maaga. Kaya salamat po sa kabutihan ng ating Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong topic ay contradicting God's word. Sa Tagalog, kinukontra daw natin yung salita ng Diyos. Amen? Minsan, dinideclare natin na nagdideklara tayo, pero minsan naman, kinukontra natin declaration natin. Example po nun, sinasabi natin, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha means, my God, my healer. Amen? Pero, most of the time, nagsasabi tayo, ay, ang sakit-sakit ng ulo ko. Ano ibig sabihin ng possessive noun po yung ko? Pag sinabi mo, akin, ko, inaangkin mo. Amen? So, pag nakikita mo doon, you are contradicting God's word. Sasabihin mo, the Lord is my provider. Pero maya-maya sasabihin mo, magkikipagkwentuhan ka, sasabihin mo, alam mo, wala kaming pera, wala kaming pagkain, wala kami. Amen. Inaangkin mo na naman ang possessive sound, kami. Amen po ba? So marami na hindi natin na mamalayan. Minsan nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. Sinasabi natin dapat maging mabait tayo, maging mabuti tayo sa kapwa natin. Pero yung kapwa natin pa sa tayo din na alam mo si ganito, si ganyan, ganyan. Di po ba nagsasabi? So yeah, there is really contradiction. Amen. Doon pa lang po payado na lahat eh. Pumapaya na tayo. Kaya sa umagang ito, hayaan yung maituro sa kalagitnaan natin. Paano ang tema, how to avoid contradicting God's word? Paano natin maiwasan? Amen. Alam niyo po, para sa pananaw ko lang ha, pinapractice po talaga to. Amen. Araw-araw. Kaya nga po, sa buhay na to, we operate by feelings. Sa mundong ito, di ba nakikita mo, post ka lang something sa Facebook na makaka-trigger sa marami, di ba? Magrarant ng iba, magbabash na iba. Bakit? Kasi they operate by their feelings. Alam niyo po, nung pinag-aralan ko ito, ito po kasi 2019 ko pa ginawa, pero hindi ko pa napipreach po ito. Feelings, bakit feelings ang ginamit ko, hindi emotions? Ngayon pinag-aralan ko, hindi po pwedeng ginamit ko itong word na feelings nang hindi ko alam, di po ba? So sabi ko, ba't hindi ko ginamit ang emotions? Kasi ang emotion and feelings pala, ganito po yan. Pag ikaw po ay, kunwari lang po ha, nagsalita sa iyo ng di maganda isang tao, automatic response mo po yun is your emotion. Unang mararanasan mo, di ba? Kunya, pinahiya ka, emotions mo agad yun. Yung expression mo, yung reaction mo is your feelings. So bakit pala feelings ang ginamit ko? Kasi ang feelings pala dapat i-control natin. Kasi emotion, magkakaroon talaga tayo ng emotion. Masasaktan tayo, mapapahiya tayo, ano pa ba? Matatakot tayo, amen? Kagaya niya, kunyari, nakakita kang ahas. Di po ba? Kagaya dito, si Pastora Ruben, lagi nakakakita ng ahas. Kami din sa likod, lagi nahuhulugan mga malalaking uod. So, una, mararamdaman mo fear. Pero knowing na hindi ka naman, sabi nga ng Panginoon, sa salita niya, di ba, na you can trample every scorpion. Amen. It might be symbolical, pero po pwede din naman siyang physical. Na po, we are on the top of the creation. Eh. Tayong pinakamahalagang ginawa ng Diyos. Eh. Mas mahalaga tayo sa lahat. Amen. Kaya, kumbaga, nasa atin. Amen. So, we operate by feelings. Most of the time, we are driven by fear. Amen. Hopelessness because of feelings. Amen. So, ano ibig sabihin nun? We have to control our feelings. Pag
Alam mo yung unconsciousness mo, emotions mo yun eh. Ang conscious po kasi ang emotions mo, in-express mo na, nagiging conscious ka na, yun na yung feelings mo. Kaya kunya, nakakita tayong ahas, naunang naramdaman natin, ay, fear. Pero, ang iyong feelings would be, ang iyong reaction would be, una, sisigaw ka, tatakbo ka, di po ba? So, ganun po yun. Nakakaranas tayo ng fear, ng hopelessness. Pero, dapat po, we are not being driven by feelings. Many Christians don't feel blessed when they don't feel good. Di ba? Ikaw kaya kunya marami kang problema, pakiramdam mo ba pinagpala ka? Kaya mo ba? Kaya nga, di ba, in times of trouble and trials, ang hirap daw magsabi ng thank you Lord for the blessing. Pero bilang Kristiyano, master tayo doon. Amen? Doon tayo actually magaling eh. Kaya nga pag nakikita natin bawat isa, hindi natin nahahalata may problema. Halata nyo bang may problema ako? Halata nyo bang may problema si Pastora Jose? Halata nyo bang masama loob ni Pastora Perla? Hindi. Bakit? We master those feelings. Bakit? Kasi rooted tayo sa salita ng Diyos. Kasi ganun daw dapat tayo. Bakit? Kailangan rooted tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Yun lang yung way para makontradict natin ang God's Word. Amen? Kaya nga, what matters most, feeling mo o yung pananampalataya mo? Amen? Kaya every time nandun ka sa sitwasyon na mamimili ka, kapatid, o ipapakita mo yung galit mo, yung inis mo, yung irita mo, magsasalita ka, tatandaan mo lagi. Anong mahalaga? Feelings mo o yung pananampalataya mo? Kaya sa umagang ito, sasagutin natin ang ating tema, how to avoid contradicting God's word. Amen. Para po alin? Kasi ang feelings naman galing yan sa Diyos eh. Ang feelings are, dependable when they are the result of believing God. Amen. Kaya nga po, minsan, di ba, mararanasan natin pag kunyari, nasaktan tayo, then, diluted tayo sa salita ng Diyos, instead na magalit, mainis, anong response natin? Hihinga tayo ng malalim, magsasabi natin, mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya nga, alam mo kapatid, mga tao ganyan, they are not easily deceived by Satan. When everything looks black, we must not allow corrupt word to come out of our mouth. Amen. Yan po ang ating introduction. Medyo mahaba, pero huwag po kayo mag-alala, naka-timer po ako. Kaya alam na alam ko. Amen po ba? At alam ko po, 10 minutes na po. Faith versus feelings, faith over feelings. Magkaiba yan. Faith versus feelings, faith over feelings. So again, how do we contradict God's word? Point number 1, ang makikita natin dito, speak no curse. Ang sabi sa verse 29a, do not let unwholesome talk come out of your mouth. Amen. Wag daw, mga walang kakwenta-kwentang bagay lumabas sa iyong bibig. Amen. So, speak no curse. Kaya nga po, kunyari, may ugaliin natin pag kunyari, naririnig tayo, may sakit, may ganyan, may ganito. Wag mo lang sabayan. Amen. Minsan po nakakalimutan din naman natin, hindi tayo perfecto. Pero salamat sa Diyos dahil sa pinapaalalahanan tayo sa mga bagay na ganito. Kaya minsan, di ba, nagkukwentuhan. Alam mo, masakit ang ulo ko. Minsan doon po ako talaga conscious ako sa akin. Bakit? Kasi tinuranan ko talaga na asa ko, huwag mo angkinin. Di ba, minsan sabi ko, alam mo, masakit ang, huwag mo na angkinin. Amen? Because you're cursing yourself. Inaangkin mo eh. Wala akong pera. Lalo pag may lumapit sa iyo, may pera ka pero sasabihin mo, wala akong pera. Ang sakit-sakit kaya sa tenga. Sabihin mo na lang, wala sa budget ko ang magpahiram. Pero huwag mo sabihin wala kang pera. Kasi kinikling mo wala kang pera eh. So, you are contradicting God's word. Tapos, mananalangin ka mamaya, Lord, napabuti mong Diyos, pinagpapala mo ko lagi. Tapos mamaya, lumapit ang anak mo pag nanghingi. Mapabili tayo ng ganyan. Napakasimple ng hiningi. Chichirya, anong sasagot mo? Wala nga tayong pera. Amen. Alam niyo po, ito po share ko lang sa inyo. Pinalaki ko anak ko, hindi ko pinaparamdam sa kanilang wala ka. Kahit po dumarating ang point. Kaya, kunya pag hinihingi nila ito, binibigay ko po. Bakit?
Mula nang naging Kristiyano ako, isang panuntunan ko, dapat makita ng anak ko kung gaano kami pinagpala ng Diyos. Kaya yung si Angel Call, ang laki ng tuition niya, minsan, tuition ko na ba? Nag-aalala siya. Sabi ko, ba't yung nag-aalala? Hindi naman ikaw nagbabayad. Amen. Kailan ka ba hindi binayaran ng Diyos? Laki pinapaalala sa, maubusan kami man ng pera. Ang makikita mo, minsan nagsasalita si Papa mo, ito na lang yung budget niya, pero hindi ka kailanman pababayaran ng Diyos. Tinataas ko sa harapan nila ang aming Diyos. Pinaparamdam ko na hindi ang supply ng Diyos sa amin, hindi kailanman mawawala, mababawasan. Amen? Kaya po, speak no curse. Pag oras may lumapit sa iyo, may sakit, sabihin mo kagad, huwag mo nang hintayin matapos siya sa kwento niya. Declare blessing. Sabihin mo sa kanya, you are healed. So, sa point number 1 natin, speak no curse. Practice natin. Pag sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, amen. So therefore, pag sinabi ng Diyos, sinabi mo, Jehovah is my Jireh. Kahit wala, pagtingin mo sa bigasan mo, speak. Sabi, hindi pwede. Hindi ko sasabihin wala akong bigas. Hindi ko sasabihin masakit ako. Although, alam niyo po, minsan may mga kahinaan tayo. Kaya salamat sa Diyos, tinuturuan. Hindi lamang kayo, kundi ako pinapaalala lagi ito ng Lord sa akin. Amen. Pag nakita mo yung anak mong napakabait, di ba? Speak mo first. Pag nakikita mo yung asawa mong napakabait, speak na curse. Amen. Do not let unwholesome talk. Point number 2. Ay, wala pa pala akong supporting verse. Amen. Example ng cursing natin, hindi po ba minsan hindi lang naman pagmumura ang cursing kundi pagsasalita ng hindi maganda. Bakit? Iwasan daw po natin. It goes against the command of God to love others, honor, and sacred things. Speak no curse. Bakit? With ill words, we tear other people down. Di ba? Hindi maganda yung nagsasalita ng masama tungkol sa ibang tao. Kasi tinatanggalan natin sila ng iba. Winawasak natin sila. Kaya nga po sinabi sa James, sa Santiago chapter 3 verse 9 to 10. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings. Hallelujah. Ito po, alam mo, sa lahat, sa maraming verse, ito po talaga ang tumatatak sa puso at dapat tumatak sa puso natin dahil araw-araw naririnig natin, nagpupuri tayo sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo. Maya-maya lang nagsasalita, which is, di ba, very contradictory. Sinabi na ni Santiago, di ba? Ibig sabihin, naranasan ni Santiago to. Sabi niya, nagpupuri kayo sa Diyos. With the same tongue, you curse human who have been made in the likeness of God. Out of the same mouth come praise and cursing. Amen. 2,000 years ago, sinabi na, ibig sabihin, nagaganap na yan noon pa. With the same mouth. Kaya po, speak no curse. Point number 2, sasagutin natin ang ating tema. How do we avoid contradicting God's word? Speak blessing. Amen. Sa verse 22b, sabi doon, but only what is helpful. Ano lamang ang nakakatulong? Amen. But only. Ibig sabihin, but only. Nilagyan dito ng author, only. Lamang. Siya lang ang dapat. Sabi doon, do not let unwholesome talk, but only helpful. Speak blessing. Kaya nga sabi ko kanina, pag may lumapit sa iyo, kausap mo, saglit lang, sasabihin, masakit ang ulo mo. Huwag mo nang sabayan. Di ba? Kaya kanina, di ba, ang mga testimony natin, nauna sa paa, sumunod sa kamay. So, antayin natin, balikat, ulo. Hallelujah. Di ba ba? Oh. Speak blessing. Amen. Sabihin mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Huwag mong hayaan na yung isang na matapos ang conversation niyo na hindi ka nakapagdeklara ng blessing. Alam niyo po, marami sa kapastoran ng Prayer of Faith, nung panahon namin na, kasama buhay ni Pastor Alex, Pastor Jay, nagkasama kami, usually kami ni Pastor Jay, may mga lakad-lakad kami, na minsan magkasama kami, dalawa lang kami, minsan sa church, every after conversation, even with Pastor Alex,
Alam mo, mga minsan kwento kami mga walang kwentang bagay, ano po. Tatapikin niya ang aking balikat. Tara, pastora, pray tayo. In that Amen. practice talaga, ugali po yan ng prayer of faith. Praise God. Tatapikin ka. Walang, hindi mo makitaan na naging ugali yan. Training actually yan. Na kahit ang dami ng pinag-usapan, kahit minsan mga kwentuhan, joke-joke, pero every after conversation, tatapikin ka, tara, pray tayo, bago maghihiwalay. Because what? Because pinapractice sa atin na and everything with a blessing. Amen. Speak blessing. Ugaliin po natin na instead na minsan mainitan, sa inita ang mundo. Tapos pag kunyari, alam mo ng adi po ba, kagaya nito, anong petsa ngayon? 25. Hallelujah. Alam na ng mga nagtatrabaho kung ano ibig sabihin ng pag sinabi mong 25, 26, 28. Amen. Hallelujah. Pero ang Diyos po, pangatawanan natin. Amen. Sabi ko nga sa isang pastor na kausap ko, sabi ko sa kanya, isang trabaho natin, regardless of our situation, is tayuan natin ang Diyos. Paano? Na kahit pangit ang nararamdaman natin, sasabihin pa rin natin, hindi mabuti ang Diyos. Amen. Na kahit nakikita mo, short ka na sa budget mo, hindi, God will provide. Yun ang trabaho Amen, natin. amen. Kasi tayo, dinisay tayo ng Diyos, nauna tayo sa larangan ito para makita ng iba kung gaano kabuti ang Diyos. Now, pag oras, kinontradict mo yun, malilito yung hinahayuan mo. Na yung the same person nagsasabi sa kanya na alam mo, mabuti ang Diyos, nagpapala ang Diyos, God provides, God heals, tapos mamaya, iba na yung sasabihin mo. So, speak blessing, constant. Kaya nga po ang sabi sa verse 29, but only. Alam mo, tatandaan natin, pag sinabi ng Biblia, only, wala na po. Nothing more, nothing less. Amen? Hindi tayo pwedeng bargain pag sinabi na ng Biblia, sinabi na. Choose to always speak life. Speak life, buhay ang iaano mo. Kaya nga po, lagi natin, di po ba naririnig dito na, oo, nakakaranas tayo ng pangit. Pero, at the end, lalo dito sa ating prayer meeting, sunset meeting, at the end, of every conversation, of every preaching, ending, magno-note, ending note ang Pastor Alex na mabuti talaga ang Diyos. Amen. Iwasan din natin mga ibang salita, naman, mabuti naman ang Diyos. Kasi pag sinabi mong naman, in Tagalog, it's like bawas. Pag sinabi mo, napakabuti din ng Diyos, na para bang sumpang hindi siya mabuti. No, dapat absolute, mabuti talaga ang Diyos. Amen. Huwag kang magdeklara ng alanganin. Nagpapagaling naman ang Diyos. Ha? Bakit? Anong distance bang hindi niya kaya? Dapat absolute po. Huwag nating lagyan ng naman din na para bang alanganin ka pa. Amen po ba? We need to speak blessing. Bakit? Because our words carry immense spiritual power. Alam niyo po, pansinin niyo, pag nagdeklara ka lagi ng abundance sa isang tao, magkakaroon siya ng abundance sa buhay niya. Amen po ba? Kaya nasabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. So ibig sabihin, nasa sa atin, gusto nating pagpalay sa buhay na to, speak blessing. Amen. Ilihas mo lagi ang ano mo, dahil ang pera natin nasa cellphone na. Tama po ba? Ilihas mo lagi. Lord, pagpalain mo ito. Speak blessing. Amen. Lord, hindi kung saan ka manggagaling. Huwag mong tignan na ang pera mo manggagaling lang sa amo mo. Speak blessing. Lord, gumawa ka. Magbutas ka ng daluyan. Hindi ko alam kung paano, kung saan, kung kailan, pero mabuti kang Diyos at kaya mo yun sa atin. Amen. Noong isang araw talagang, alam niyo po, ang natitira sa akin is 300. Isipin mo kung 300 na lang at tapos isang linggo ka pa, di ba? I mean, 300, hindi po kakayanin. Dahil may gasolina ka, apat kaming kumakain. No, di po ba? Sabi ko, Lord, teka lang. Kailangan makita ko na kung saan manggagaling yan.
bigla po nag-message sa akin ng brother-in-law ko. Sabi niya, ay magpapadala ako ng allowance ni Angel. Praise the Lord! Hindi niya alam yung allowance ni Angel, allowance na din namin. Amen. So, ibig sabihin, God will always supply. Saan man niya dadalhin, ipagkakaloob niya. When you believe that God supplies always, huwag mo isasara ang isip mo. Kaya speak blessing, kahit makita mo po, actually po ha, nung isang gabi na during sa ating, ito po yung maiksi lamang, ating sunset, biglang tinawagan ako ng kaibigan ko na may cancer. Yun po yung pastora na talagang mahal na mahal ko. Pastora Wilma Pedroso po. Bigla niya akong nag-usap. Kung titignan mo siya, parang wala na. Kung isi-send ko sa inyo yung picture, makikita nyo, payat niya na 37 kg. Butas dito, butas dito. Tapos sabi ni pastora, yung aking cancer, malaki na. Alam mo po, nung panahon wala na siya, ayaw nang maniwala, asawa niya, wala na, lahat hinintay, mamatay siya. The Lord speak to me. Sabi niya, the moment she will agree na mabubuhay siya, I will do it. Alam mo, that was 2 years ago. June, pinanghahawakan ko. And up until now, buhay siya, pwede na siyang mamatay. Kapatid, pag nakita mo, hallelujah. So, tinawagan ko siya habang nagbabiyahe. Sinasabi ko, the same thing na sinabi ko 2 years ago, the same thing paulit-ulit ko, Lord, kahit ako na lang. I don't care anymore hanggat dalawa nakikinig siya. Alam mo, minsan magdadrama siya sa akin, Pastor, bumili na ako ng puting damit. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Kasi hanggang sinasabi mo, hanggat gumagawa ang Diyos. Ngayon, nung nakita ko siya, anong nararamdaman ko? Emotion pa talaga. Parang ma-take hold of my emotion. Alam mo kung ano, nilagay ko yung sarili ko na, Lord, gumagawa ka pa rin ng paraan na mapadoktor siya. Gumagawa ka pa rin ng paraan, Panginoon. Therefore, kung gumagawa ka, you will sustain. Aantayin ko ulit ang araw kung saan magiging mabuti ang lahat. For now, Panginoon, wala akong makita kasi pag nakita mo siya, madi-discourage ka. Ang payat-payat, butas talaga. Bawat gilid niya, sabi niya, hindi na siya makahinga, masakit na, ganito, may tubo pa siya, nagnanana and everything. Pero, alam mo, ang hirap magsalita na, hindi, mabubuhay ka pa, pastor. Pero kung titignan mo, hindi ko pwedeng i-contradict yung pangako ng Diyos na mabubuhay siya. Na kahit na siya sumusuko na, hindi ako pwedeng bumigay. Bakit? Kasi nga, nangako ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, hanggat dalawa kayo nag-a-agree. Amen. So therefore, I honor God at His word. Kaya lagi ko pinapaalalahanan sa kanya, huwag mo akong kausapin, pastora, kung sasabihin mo lang sa akin na may puti kang damit. Kaya maya-maya sinasabi ko sa kanya, isang araw makikita natin, magaling ka na ulit. Amen. Speak blessing. Huwag tayong panghinaan ng loob kung nakakaharap tayo sa mahirap na sitwasyon, atin man o iba. Pag nakaharap tayo, continue to speak blessing. How to avoid contradicting God's word. Point number 3, ang sabi sa verse 29c, building up others according to their needs, that it may benefit to those who live. Speak encouragement. Amen. Encourage mo. Lagi mong sabihin, hindi kapatid, mabuti ang ating Diyos. Amen. Huwag kang magsasalita to third kingdom. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko nung dumaan ako sa napakahirap na sitwasyon ng buhay ko is that masakit pala sa tenga, no? Yung may pinagdadaanan ka pa, tapos sisermonan ka. Alam mo yung durog ka pa, tapos ang maririnig mo is sermon na out of context, na minsan sasabihin ka, kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Kaya alam mo, nung ako po, may pinagdaanan ng sobra-sobra, it was really very, sabi nga siksik, liglig, at umaapaw na mga pasakit sa buhay. Alam mo po, doon ko natutunan na, Lord, sa darating na paano nung may lalapit sa akin, I would always encourage them. Bakit? Kasi mahirap pala sa kalagayan ng isang tao na nasasaktan, nahihirapan, at hihilain mo siya pababa. Amen? Kaya po, minsan, pag nag-a-advise tayo, maging mahinahon din tayo sa pag-a-advise na, kasi minsan kasi ang advice, iba po siya sa comfort eh. Amen? Na yung advice natin, also comforting.
Amen po ba? Na pag alam natin na nasasaktan na isang tao, huwag na nating dagdagan pa purutin, lagyan ng asin. We always encourage other people. Nag-a-advise ka, therefore, balutan mo ng comfort. Amen? Kung sa palagay mo, this time hindi niya pa kaya marinig yung ibang bagay, huwag na natin sabihin. Amen po. Unless, kung leading ng Lord sa'yo, is iba po ang nagko-comfort, iba po pinag-uusapan natin, iba rin po yung kailangan natin mag-rebuke sa ating mga, or mag-counsel sa ating mga kapatiran. Magkaiba po yun. What I'm trying to do here is that sa panahon na tayo po kapatid ay para maiwasan natin na hindi natin makontradict ang salita ng Lord is we always have to speak encouragement. Amen po ba? Balutan natin ng comfort, balutan natin ng encouraging word ang ating mga salita. Kasi po, building others' confidence is, maganda po eh. Kunyari, makikita mo na nanghihina siya, huwag mo siya sermonan. Kundi, sabihin mo sa kanya, kapatid, alam mo, hinihintay ka na ng Lord. Amen. Lagi natin silang tilain papasok sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po sa Hebrews 3, verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So, bibigyan ko na lang ng diin. Encourage one another daily as it is called today. Hebrews chapter 3 verse 13. Amen. Kaya bilang application, so when God says He will supply all our needs, anything that come out of our mouth that contradict God's word, God's promises is corrupt. Amen. Corrupt po yun. Kaya pag sinabi mo na ang Diyos is your Jehovah Jireh, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Huwag ka na magsasalita mula sa oras na to na wala akong pambayad, wala kaming bigas. Amen. Dapat nga po ang ugali natin, excited tayo sa due date. Yan po yung desire ko. Ang ma-excite ako sa due date. Kasi ang dami-dami ng pagkakataon sa buhay natin na takot tayo kay Judith. Di ba? Kaya nga, di ba, maraming pastor na nagpiprint, si Judith daw kinakatakutan. Yun pala si Judith. Kaya alam nyo, I pray na, Lord, darating ang panahon, Lord God, na mauuna ako lagi sa aking Judith. Amen? Di po ba mas maganda yun? Yung pag dumating na ang Judith, hindi ka nakakaramdam ng kahit ano. Excited ka sa bill mo lagi. Hallelujah. Di ba? Magkano naman kaya bill ko? Amen? Di po ba? Mas maganda yun sigurong ganon kaysa sa pag dumating ang bill, hindi pa dumarating pero alam mo, parating na yung electric bill, nakaganon ka na magkano na naman kaya. Amen? So, take God at His word. Bilang conclusion po, mababasa natin sa Acts chapter 27, 21 to 25 po. Nasa shipwreck si Paul, di po ba? Everything was breaking and falling apart. Everything looked so hopeless. Wala na kasi gitna ka ng daan eh. Salamat sa Diyos sa panahon sinusunod to, wala pang eroplano, ano po. But he put in the practice of principle of believing. Talagang pinakita niya na nananampalataya siya. Kasi si Paul, he truly understand every word of God. Ganun din po sa atin. May iwasan natin i-contradict ang salita ng Diyos kung tayo po naniniwala talaga sa bawat salita ng Diyos sa atin. Kaya nga po basic lang yan eh. When you say Jehovah is your Jireh, huwag kang matakot sa due date mo. When you say Jehovah is your Rapha, nagpapagaling po siya mula sa sipon at cancer. Lagi mo po maririnig yan kay Pastor Alex. Bakit? Ang Diyos ba namimili ng sakit na pagagalingin niya? Hindi. Ang sipon at cancer, napakaliit po sa paningin ng Diyos yan. Kaya kung pinapagaling ka sa sipon mo, sa ubo mo, manampalataya ka na kahit cancer, kaya ng Diyos. Amen? Pag sinabi mo, Jehovah is my shalom, huwag kang mabansa dahil ang kapayapaan mo ay ang Panginoon. Amen? Jehovah is your nisi. Siya ang kayong tanggulan. Kaya salamat po sa salita ng Diyos. Basically po, God is just reminding us once again
na alin po? Na magiging mapanuri tayo sa bawat salitang bibitawan natin. Maging mapanuri tayo sa bawat action na gagawin natin. When we are in conversation, nakikipag-usap tayo, magiging conscious po tayo. Bakit? Kasi baka you are contradicting God's word. Amen? Kaya how to avoid contradicting God's word? Speak no curse. Wag kang mang-aangkin, wag kang magsasalita ng di maganda, wag kang mang-aangkin na wala kang pera, na may sakit ka at ano pang bagay na di maganda. Point number 2, speak only blessing. Amen? Kung wag ka na lang magsalita kung wala kang sasabihin hindi maganda. Amen po ba? Kung you're about to declare na wala kang pera, instead of saying that, sabihin mo, Lord, I am waiting for your blessing. Amen. Speak only encouragement. Ito po, sa iba naman, sasabihin mo na, ito po yung paraan na, para hindi natin makontradict. Kasi alam niyo po, walang ibang makakapagpalakas sa kapwa nating kapatid, kundi tayo din na nauna dumaan sa mga mahirap na mga pagsubok sa buhay. Speak encouragement. Totoo po, walang hindi nakakaranas sa atin sa panahon ito. Lahat tayo dumaan sa matitinding pagsubok. Kaya nga, iba sabi nila, kailangan nila ng limang kilong bigas. Alam niyo po ba na pag ini-increase ka ng Diyos, ang problema mo, mas malaki ang bayaran mo. Kaya nga naalala ko yung preaching Pastora Joanna, no? Dati-rati wala silang kuryente. Pero ngayon, ang bill nila, 17,000. Di po ba? Alam mo po, increase yun eh. Kaya sabi nila, na pag ini-increase ka daw, sabi nga ng isang pastor, sabi niya, dati-rati wala akong pera, pero ngayon pinagpala ko, dami kong problema. Amen. Pero ang kaakit doon is that, oo, nakakaranas tayo ng mga problema, pero ang kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos kapatid is that, hindi natin nararanasan ng bigat ng problema. Sino bang walang bayaran? Bayarin. Itaas ang kamay. Lahat tayo meron. Pero this time, we will not contradict God's word. Lagi natin idadeklara na ang Diyos ang nagpapala sa atin. Kaya nga po, kung ang anak mo, nag-provide ang anak mo nung grade 1 siya, tatandaan mo, God will provide hanggang sa siya makakapagtapos sa college. Yan po, iniwan sa aking salita ng isang aking kaibigan. Kaya, yun din ang iiwan ko sa inyo. Kung ang Lord, 20 years ago, 5 years ago, 2 years ago, last week, the other day, pinagpala ka, ang Diyos hindi titigil doon. Pagpapalain at pagpapalain sa niya habang buhay. Kaya dito po natatapos ang ating pong maigsi na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po manalangin, Father God in heaven, salamat po Lord sa umagang ito. Salamat sa salita mo, Panginoon. I speak blessing to all my friends, my colleagues, Lord God, kapwa ko kapastor, sa mga leaders namin, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na from this day on, Lord God, we will always remember not to contradict your words. Paninindigan namin, tatayuan namin na ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay at kailanman ay hindi kami magsasalita ng Panginoon mga bagay na taliwas sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Kaya salamat po Lord sa muling pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, at hayaan mo Lord na magrema mga bagay yung tumasalitang ito, Lord God, sa kanilang mga puso. Hindi ako ang makita nila, hindi ang kahinaan ko, kundi ang mga revelations mo, Lord God, sa kalagitnaan ito. Kaya salamat po, Ama, sa isang napakagandang umaga at isang napakagandang araw na muli naming mararanasan. Salamat po sa lahat ng bagay nito. Pagpalain mo po bawat isa sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Sandra. Sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen. Na ating narinig. At tunay, ang Diyos talaga ay patuloy nagtuturo sa atin. Okay? Dahil nais ng Diyos na talagang magamit niya tayo for His glory. Kaya tunay mga kapatid sa Panginoon, yung kasabihan na think before you speak. Amen. Totoo po yan. Amen. Marami ng relasyon na nasira, hindi dahil sa sakitan ng suntukan, kundi dahil sa masasakit na salita.
Isang maling salita lamang, kapatid, ay maaaring makasira ng pagkakaibigan, ng sa pamilya, o sa ministry, tama po ba? Okay? Ang pagiging totoo natin bilang mga mananampalataya ay dapat nakasandig lagi sa salita ng Diyos. Totoo po yun. Sa panahon natin ngayon, napakadaling magsalita eh. Tama po ba? Isang click lang sa social media. Maaari na tayong mag-post, mag-comment o mag-message. Pero yun ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Dapat tanungin muna natin ang ating sarili. Ang ating mga salita ba ay sumasalungat sa naisin ng Diyos o hindi? Kung wala ka na rin lang sasabihin mabuti, wag ka nang magsalita. Tama po ba? Yun naman po yung nais ituro ng Diyos sa atin ngayon. Pero kung ikaw naman ay nagtatama, marapat lamang na sabihin mo yung ikatutuwid ng ating kapwa. Kasi minsan talaga malaki pananagutan natin kapag hindi natin sila nababalaan doon sa mali nilang pangangatwiran. Okay? Dahil naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay. Tama po ba? Na dapat, oo, tama, magkabilang talim, meron ito. Okay? Hanggang kay buturan ng ating kaluluwa, tumatagos ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, as much possible, yung corrupting talk, iwasan po natin yan. Hindi yan makakatulong sa buhay paglilingkod natin. Narito tayo, magpalakasan. Paano? Dalawang klase kasi madalas ang nagtatama eh. Tama po ba? Yung isa, hinahayaan na lang yung bagay na ginagawang mali. Okay. Yung isa naman ay masyado namang madiin na magtama. Pero ang nais ng Diyos sa pagtatama natin ay malumanay. Okay, hindi harsh. Okay? Kaya nga sabi ng ating preacher ay speak no curse. As much possible. Kaya huwag tayong bibitaw ng mga pananalita na negatibo. Yan yung unang nais ipabatid sa atin. Kasi itong konteksto na ito, kung babalikan natin yung pagbasa natin sa mas mababang verse, no? Makikita po natin mula sa verse 17 hanggang 28 bago umabot yung teksto natin. Makikita natin doon kung paano tinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso kung paano ang isang bagong mananampalataya ay mamuhay. Okay? At nagbigay siya ng mga dapat gawin ng isang bagong mananampalataya. At idagdag nga dito sa verse 29 na ating pinag-aaralan ay tungkol sa mga pananalita. Okay, yung hindi tayo sasalungat. Hindi lamang ito yung tungkol sa mga pagmumura. Okay. May mga bagay din na masakit mapakinggan tulad ng mga chismis, paninirampuri, pagsisinungaling, panlalait, panginsulto, panghusga, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga salitang ito ay talagang sumasalungat sa naisin ng ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi yan ang kanyang karakter. Tayo bilang mga anak ng Diyos, ang ating bibig ay hindi dapat daluyan ng sumpa, kundi, sabi ng preacher natin, pagpapala. Okay? Hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Bakit? Dahil iba yung bagay na lumalabas sa ating bibig. Kaya tandaan natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Speak tayo lagi, sabi ng preacher natin, ng pagpapala, hindi sumpa. Maraming halimbawang binigay diyan ang Biblia. Okay? Kilala naman natin si Shemi. Okay? Siya lumalabas para magsumpa. Okay? Pero anong nangyari po? Ito po yung sa panahon ni Haring David. Habang tumatakas si David kay Absalom, at si Shemi ay lumabas at isinumpa siya. Binatupan niya si David, ininsulto siya sa harapan ng maraming tao. Ngunit hindi gumanti si Haring David, hindi gumanti si David. Pinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. Nakita natin dito ang kaibahan ng taong gumagamit ng bibig upang manakit
at ang taong nagtitiwala sa Diyos kaysa sa gumanti. Kaya mga kapatid ko, isipin natin, parang ano yan isang pako na ipinako mo sa kahon. Kapag tinanggal mo yung pako, tiyak ako, meron may iwang butas yan. Okay? Ganito rin yung mga masasakit na salita na ating binibitawan. Ingat tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Okay? Maaari naman humingi tayo ng tawad kung mali, tama po ba? Ngunit yung sugat na iniwan nito ay maaaring manatili at magtagal. Pero alam naman natin, ang Diyos natin na dakila, kaya niyang hilumin ang lahat. Kung magpapahilom nga tayo. Kasi minsan lalo na kapag tayo ay inabutan na ng pride, parang tama naman ako, hindi naman ako mali. Oo, itong pangatwiran na yun minsan ay sumasalungat na sa karakter ng ating Panginoong Yesus. Bago tayo magsalita, itanong muna natin ang ating sarili. Totoo ba ito? Okay. Nakakatulong ba ito? Okay. Makapagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Kung si Jesus ay nasa ating harapan ngayon, anong sasabihin niya sa atin? Okay, halimbawa, katulad sa akin, pag may nagpapaalam, pastor, hindi na ako makakadulo sa pananalangin sa ginagawa natin ngayon. Isa lang madalas sinasabi ko, hindi naman kita nire-required araw-araw kahit minsan lang. Lalo sa mga tigapagayag ng salita ng Diyos, sa ating donut, sa ating sunset, ando pa rin yung malumanay. Okay? Hindi naman kaagad kita tatanggalin sa pagkagamit mo sa harapan ni Lord. Okay? Ang sagot ko lang madalas ay pwede naman tayong mag-donwas once a month. Kung mahirap sa'yo ang araw-araw. Lalo na kapag ikaw ang preacher. Tama po. Pwede naman. Tama po. Kaya minsan yung malumanay ay parang minsan ano ba ang gusto pananalita ng taong marinig. Okay, minsan siguro kailangan may hagupit, may palo. Okay, minsan masarap din magtama sa salita. Pero ang salita minsan malumanay, minsan para bagang they taken for granted. Tandaan po natin ito mga kapatid ko sa Panginoon. Mas possible, yung kahinahunan dapat lagi naroon. Tama po ba mga kapatid ko? Sabi nga sa Proverbs chapter 15 verse 4, a gentle tongue is a tree of life. Okay? But perverseness in it break the spirit. Kaya tandaan po natin, ingat tayo. Ang dila ay may kapangyarihan magbigay, buhay, o makasakit. Kaya ano dapat gawin natin? Yung mahinahon at mabuting salita ang dapat natin mahayag. Okay? At naniniwala ko, bakit tayo may ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos? Para mag-build up, hindi para mag-distract. Amen? Minsan masakit kapag nagtatama, aminin na mali tayo. Okay? Dahil ang pakiramdam natin, tama tayo. Pero madalas kong laging sinasabi, sino ba talaga ang magsasabi sa atin ng tama? Ang tao sa sanlibutan? Gumanti ka. Nasaktan ka Dapat ganito gawin mo. Dapat ganyan. Okay? Idemanda mo. Ganito, ganyan. Yan ang suggestion ng sanlibutan. Pero kapag ikaw ay nagtanong sa ating mga tigapanguna, isa lang sasabihin nila sa iyo. Ano yon? Magpatawad ka. Mahirap ba yun? Okay? Mas madali yun. Mas tahimik ang buhay. Mas payapa yun. Magpatawad ka. Yan naman ang sasabihin din sa atin ng Diyos Huwag ka nang gumanti. At ang sabi ni God, ako ang gaganti para sa iyo. The vengeance is mine. O, di ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, instead na magalit ka, instead na bumitaw ka ng sumpa, magbitaw ka ng blessing. Yan ang sabi ng preacher natin ngayon. Marami sa atin parang hirap mag-speak ng blessing Puro lagi na lang, wala. Wala ako nito, wala akong ganyan. Kaya tuloy, kahit meron, nawawala. May nangungutang, wala akong pera Kahit mayroong pera yan, mawawala talaga. Okay? Kaya tandaan natin ito, sa bawat salita
ng ating bibitawan, dapat ito ay nagpapatibay ng pananampalataya, nagbibigay ng pag-asa, at siyempre dapat nandun yung love. Kasi hindi nila nakikita yung love eh. Ang nakikita nila parang dinidistract ako nito ah. No, love po yun. Lalo na kapag ang naghahayag ay ang ating mga tigapanguna. Last point ko yan sa preaching mamaya. Okay, makikita po natin kung sino ang mga leader na ibinigay ng Diyos sa atin. Mamaya preacher po ako sa sentro, abatan po ninyo, naka-Facebook live din po tayo. Okay? Nahiyayag ko na yan kagabi sa Gomez family. Yan po yung aming pinagbulay-bulayan. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabubuting salita ay naaaginhawa yan ng puso. Okay? Dahil masarap kaya makinig ng mga salitang nakapagbigay encouragement. Tama po ba? Kaya iwasan natin yung lalabas sa ating dila, ating bunganga. Sabi nga sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue. Death, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng ating mga sasabihin. Speak, blessing tayo. Amen? Ang ating mga salita ay talaga napaka-impluensya niyan. Maaaring ito magbigay ng pag-asa o sumira sa kapwa. Kaya dapat natin gamitin ang ating dila upang magbigay kalakasan, magbigay buhay. Hindi para magdala sa kapahamakan. Ako talaga, aminin ko sa inyo, isa lang din lagi kong sinasabi. Pinalaki ako sa ubasan ng Prayer Faith Church, isang ibang evangelist, sasabihin ko talaga lahat ang mali mo. Yan, alam nilang ng mga kasama natin dito na matagal na rin kasama naglingkod kahit sa paghayo. Okay. Wala namang ibang magsasabi ng mali mo kundi ang yung tigapanguna. Sino magsasabi ng mali mo? Tama po ba? Yung katulad mo ring naglilingkod sa harapan ng Diyos, baka mag-away kayo. Sabi mo, pareho lang tayo, pastor, magsasabihan ng ganyan. Pareho tayo naglilingkod kay Lord Ask our leader. Kaya nga kapag merong may sakit, sino lang kailangang ipatawag? Ipatawag ang matanda o leaders, okay, ng iglesia. Hindi, pastor, kaya ko na pag-pray over yan. Kahit wala na yung leader, hindi tayo nakasusunod sa kalooban ng Diyos. O kaya mo nga mag-pray, gagaling yan. Pero kailangan, meron tayong tinatawag na alam ng ating mga tigapanguna. Baka sugod ka ng sugod, iba pala yung pinagpipray mo. Amen? Kaya tandaan natin ito. Maraming kwento sa Bible na naganap tungkol sa ganyan. We need to speak blessing. Pangatlo, na idiniin sa atin, speak encouragement. Why? Dahil maraming mga pananalita tayo narinig. Puro mga chismis lang. Amen? O kaya naman ay mga salita na hindi talaga angkop sa na dapat sabihin. Pag may mga ganung usapan, hinto na natin. Okay. Mga green jokes na usapan, hindi na kayo, hinto mo na yan. Okay. Mga salita na kwentong walang kwenta, amen. Hinto mo na. Dapat yung kwentong may kwenta. At yun ay ang kabutihan ni Lord sa buhay natin. Kaya abatan natin yung lunch date natin with God. Okay? Makakapakinig tayo ng maraming kwento roon na may kwenta na nagbibigay kalakasan sa lahat na makapakinig. Amen? Makapagbigay kaligtasan sa mga nagnanais talagang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano ay dapat kilala sa pagbibigay ng pag-asa. Hindi nagbibigay ng kahinaan ng loob. Minsan, napanghinaan tayo dahil naisin sabihin sa atin, okay, take charge. Huwag kang sumuko. Itinatama lang yung mali mo. Okay, tanda po natin. Uulitin ko po, sa lahat ng mga nagnanais magpaalam sa akin, dinidiretso ko na po kayo kay Bishop. Amen. Kasi yun ang utos sa akin. Papuntay mo sa akin sila, anak, kapag magpapaalam sila na hindi na sila makakadula sa gawain. Diretso na kayo kay Bishop. Kasi sila naman sasabihin ko sa iyo.
magpatuloy ka. Amen. Sa mga nagpaalam sa akin, yun lagi sinabi magpatuloy ka. I'm not requiring you na yung ginagawa ko na araw-araw ay gawin mo rin. Maring hindi mo paabot. Pero naniniwala ko darating yung panahon, uulitin mo tong ginagawa ko. Amen. Maring hindi pa panahon ngayon. Maring sa susunod na panahon, ikaw na nag-host ng Don't Watch ng Sunset. Tama po ba? Minsan yung ayaw natin gawin, doon tayo nilalagay ni Lord eh. Sino ba rito may gusto magpastor? Pero kita nyo ngayon, lahat tayo nagpapastor. Tama po ba? Kaya tandaan po natin, sa buhay natin ito, ang Diyos mismo ang magbibigay ng karunungan sa atin upang mahayag natin ng tama. Okay? Ang mga pananalita ayon din sa kanyang kapanahunan. Ang isang salita mula sa Diyos, maaaring magpalakas ng isang taong pagod, sugatan, o nawawalan ng pag-asa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay nating ito, mas possible, speak no curse. Iwasan na natin ang anuman salitang nakakasira o nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa. Speak blessing. Gamitin natin ang ating bibig. Kaya ang sabi ni Apostol Santiago, hindi pwede bumakal sa isang bibig ang tubig tabang at tubig alat. Tama po ba? Gamitin natin ang ating bibig upang magpatibay at magpala sa iba. Speak encouragement. Magsalita ng may pananalita na nagbibigay biyaya at pag-asa. Kaya tandaan natin, ang panalangin ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nababatid, nalalaman ang kanilang ginagawa. Nawa ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay hindi sumasalungat sa salita ng Diyos. Kundi maging daluyan tayo ng kanyang katotohanan. Masakit marinig ang katotohanan, pero ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Nasasaktan ka ba kapatid? Kapag pakinig ka ng preaching? Mabuti yan. Dahil nabibigyan ka pa ng pagkakataon maitama yung mali. Muli, palapakan natin ng Diyos sa buhay. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.